Magandang araw mga kababayan. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, May 6, 2026, Wednesday. Patuloy na lumalakas ang bagyo na nasa labas pa ng PAR habang ang low pressure system ay lumalapit sa bansa. Bukod dyan, meron pang weather disturbance na susunod sa dalawang ito kaya i-monitor natin ang kanilang mga galaw. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Ngayong umaga ang low pressure area o LPA ay tinatayang nasa paligid ng 670 kilometers sa silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Kasabay nito, easterlies pa din ang patuloy na nakakaapekto sa buong bansa kaya inaasahan natin ang pabago-bagong ulap at ulan sa iba't ibang lugar lalo na kung magtitipon ng ulap at magde-develop ang thunderstorm. Habang binabantayan natin ang LPA, meron din tayong tropical cyclone sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ngayong umaga, ang tropical depression ay nakita sa layong 2,395 kilometers sa silangan ng northeastern Mindanao. Ang maximum sustained winds nito ay 55 kilometers per hour malapit sa sentro at ang bugso ay pwedeng umabot hanggang 70 kilometers per hour. Ang galaw nito ay westward sa bilis na 10 kilometers per hour. Nasa labas pa ito ng PAR pero dahil tuloy ang galaw at may mga long range outlook sa forecast, kasama ito sa mas malawak na pagbabantay natin sa mga susunod na araw. Ngayon, punta tayo sa forecast weather condition para sa Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Island at Surigao del Norte. Inaasahan ang maulap na kalangitan na may scattered rains at thunderstorm at ang sanhi nito ay ang LPA. Ibig sabihin sa mga lugar na ito mas malaki ang chance ng mas madalas na pag-ulan at mas makapal na ulap kumpara sa ibang rehiyon. At may mga pagkakataon na lalakas ang buhos sa maikling oras dahil sa thunderstorm. Dahil ang ulan ay maaaring moderate hanggang paminsan-minsan ay heavy, posible ang flash floods at landslide. Sa ganitong setup, pwedeng mabilis tumaas ang tubig sa mga creek, sapa at ilang bahagi ng ilog kapag sunod-sunod ang buhos. At sa mga lugar na may slope o tabing bundok, pwedeng tumaas ang tsansa ng pagguho kapag matagal nababasa ang lupa. Sa Eastern Samar at Southern Leyte, asahan ng mga ulap-ulan na pwedeng magdala ng tuloy-tuloy na pag-ulan sa ilang oras. Tapos hihina, tapos babalik ulit. Depende sa paggalaw ng LPA at sa aktibidad ng mga thunderstorm cells. Sa Dinagat Island at Surigao del Norte, ganun din ang pattern. May mga pagkakataon na ang ulan ay tatama ng malakas sa isang area habang ang katabing lugar ay mas mahina. Pero sa kabuuan, mas active ang panahon dahil LPA ang pangunahing driver. Sa mga ganitong araw, madalas mapapansin na mas mabigat ang ulap at mas mabilis dumilim ang langit kapag papasok ang mas makapal na rain bands o thunderstorm burst. Para naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa, partly cloudy to cloudy skies ang inaasahan na may isolated rain showers o thunderstorm dahil sa easterlies, meaning hindi pantay-pantay ang pag-ulan at hindi sabay-sabay uulan sa lahat ng lugar. Pwedeng may mga oras na mainit o maaliwalas tapos biglang kakapal ang ulap at uulan sa ilang lugar. May mga pagkakataon na ang isang city o bayan ay tatamaan ng buhos habang ang katabing area ay halos walang ulan. At kapag naging severe thunderstorm ang tumama sa isang lugar, posible ang flash floods at landslide kaya ang pattern sa maraming lugar sa bansa ay pabigla-bigla depende sa pagbuo ng ulap at sa dalang moisture ng easterlies. Pagdating sa hangin at kondisyon ng karagatan, para sa Northern Luzon, light to moderate ang hangin na mula east to southeast. Ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 2.1 meters. Sa eastern section ng Mindanao, light to moderate ang hangin na mula northeast to north at ang coastal waters ay slight to moderate din 0.6 hanggang 2.1 meters. Para sa natitirang bahagi ng bansa, light to moderate ang hangin na mula east to northeast at ang coastal waters ay slight to moderate rin na 0.6 hanggang 2.1 meters. Sa kabuuan, hindi ito ang pinakamataas na sea state pero may mga baybaying mas exposed na pwedeng mas maramdaman ang alon at kapag may thunderstorm sa malapit na karagatan, pwedeng magkaroon ng panandaliang mas malakas na bugso ng hangin at mas magalaw na alon kaysa sa normal na baseline. Ngayon, dumako tayo sa mas malawak na tropical cyclone outlook. Sa latest tropical cyclone update na inilabas ng Pag-asa para sa week 1, May 5 hanggang May 11, gaya ng inaasahan, ang TC-like vortex o TCLV sa silangan ng PMD ay nag-develop na bilang isang tropical cyclone. Base sa model forecast, ang tropical cyclone na ito ay generally magta-track northwestward at malapit sa eastern portion ng Visayas at Luzon. Ibig sabihin sa week 1 window, mas tumataas ang atensyon sa eastern side dahil ang projected approach ay mas malapit sa bahaging iyon ng bansa.
kahit iba-iba pa rin ang eksaktong layo at timing depende sa magiging galaw ng sistema at sa steering wheel sa paligid. Kasunod nito, sinasabi din sa forecast na dalawa pang TCLV ang posibleng lilitaw sa eastern portion ng PMD. Ang TCLV-1 ay inaasahang mabubuo sa silangan ng Mindanao pero low chance ang TC development at forecast na hihina. Ibig sabihin, may disturbance na posibleng mabuo. Pero sa kasalukuyang guidance, mas mahina ang tsansa na lumakas ito bilang ganap na bagyo at mas posible na humina habang tumatagal depende sa environment na dadaanan nito. Samantala, ang TCLV-2 naman ay inaasahang lilitaw sa eastern boundary ng TCID at kikilos papasok sa PAR na may low to moderate likelihood of TC formation sa week 1. Ito yung bahagi na mas binabantayan dahil may senaryo na papasok ito sa sakop ng PAR at may mas mataas na chance kumpara sa low lang. Kahit hindi pa rin ito itinuturing na high confidence, kapag low to moderate, ibig sabihin may mga kondisyon na pwedeng pumabor sa development pero may mga kondisyon din na pwedeng pumigil kaya tuloy ang pagbabantay sa magiging consistency ng mga susunod na forecast run. Para naman sa week 2, May 12 hanggang May 18, 2026, sinasabi ng forecast na ang TCLV2 ay magre-recurve patungo sa northeastern portion ng PAR na may low to moderate likelihood of TC development sa week 2. Kapag sinabing recurving, ito yung unti-unting pagliko ng direksyon pataas at palayo. Kadalasan papunta sa mas mataas na latitude. Sa senaryo na ito, may posibilidad na matapos nitong lumapit sa northeastern side, lilihis ito at aakyat. Kaya ang direksyon ay mas patungo sa northeast portion imbes na diretsyong tumawid sa kalupaan. Pero mahalagang tandaan, sa week 2 window, pwedeng magbago ang bilis at layo ng paglapit bago ang pag-recurve. Kaya mas lumilinaw ito habang papalapit ang mga araw. Sa ibang weather model, nagbago ang track niyan at ipinapakita na ito ay magla-landfall sa Luzon. Again, marami pang pwedeng magbago dyan. Sa kabuuan, ang kasalukuyang larawan ng panahon ay ganito. Meron tayong LPA na nasa silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur, na siyang mas direktang nagdadala ng mas aktibong ulan sa Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Island at Surigao del Norte. Sa natitirang bahagi ng bansa, easterlies ang dominant kaya isolated rain showers at thunderstorm ang posible sa iba't ibang lugar, kabilang ang Metro Manila. Sa mas malawak na outlook naman, may tropical cyclone na nakikita sa week 1 na projected na magta-track northwestward at lalapit sa eastern portion ng Visayas at Luzon at posible din maglandfall. At kasabay nito ay may TCLV-1 na posibleng mabuo sa silangan ng Mindanao pero hihina at may TCLV-2 na posibleng pumasok sa PAR na low to moderate ang chance ng formation na sa week 2 ay may senaryo ng pag-recurve patungo sa northeastern portion ng PAR. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates tungkol sa lagay ng panahon at patuloy po tayong mag-ingat.